Eh, Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at kamot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 22 hanggang 27. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Itong versikulo 22. At hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon. Ang sinabi, hindi siya nakakita ng templo roon. Dahil ang templo, ang Panginoong Diyos at ang Kordero. Yan ang templo roon, ang ating Panginoon. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Si Kristo ang Kordero, ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 22. Versikulo 23. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya, sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero. Sino ang ilaw? Ang Kordero. Sino itong Kordero? Si Hesukristo. Siya ang ilaw. Yan. Siya ang liwanag. Siya ang buhay. At siya ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin dito. Nga walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo. Ito sinasabi, Kordero. Ang sabi rito, si Hesukristo ito na tinatawag na Kordero. Ito ang ating Panginoon nga Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito ang tinatawag na Kordero. Siya ang ilaw, siya liwanag, at siya ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ayan. Ano ibig sabihin ito? 24. Itong sinasabi dito sa 24. Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. Magdadala ang mga hari ng karangalan. Sabi rin, magdadala ng Panginoon. Ang mga bansa lalakad sa liwanag. Sino ang liwanag? Si Kristo. Lalakad tayo kay Kristo para tayo ay hindi lalakad sa kadiliman. Kay Kristo tayo. Nga siya ang ating Panginoon. Huwag tayo lumakad sa kadiliman. Lalakad tayo sa liwanag. Si Kristo ang liwanag.
siya ang buhay, at siya ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Walang kadiliman kay Kristo. Puro liwanag pag natayo kay Kristo. Dahil tayo ay ligtas. Hindi tayo gagawa ng masama. Dahil natayo sa liwanag. Si Kristo ang liwanag. Siya ang ilaw. Siya ang buhay. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Kay Kristo tayo lumakad. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan, mga kapatid kaibigan. Ang ibig sabihin nito. 25. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 25. At ang mga hirap mabasa. At ang mga pintuan, ulitin ko pagbasa. At ang mga pintuan nyon ay hindi isasara kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Hindi isasara dahil hindi nasasapit ang gabi. Wala nang gabi, puro na liwanag. Si Kristo ang liwanag. Hindi isasara dahil hindi nasasapit ang gabi. Wala nang gabi. Anong ibig sabihin nito? Wala nang mga masasama. Dahil ang dilim ay ang kaaway. Kaya nga wala nang gabi. Kaya ang dilim nagsimbolo ito sa kaaway ng Diyos. Kaya nga puro na liwanag. Hindi nasasapit ang gabi. Dahil binago na ng Panginoon ang mundo. Hindi na siya gagawa ng araw, hindi na siya gagawa ng buwan, hindi na siya gagawa ng bituin. Kaya sinabi, hindi nasasapit ang gabi. Puro na liwanag. Si Kristo ang liwanag. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Wala nang gabi. Wala nang masasama. Dahil nilipol na ng Diyos ang lahat ng masama. Kaya tayo kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan, itong ating pinag-aralan. Kay Kristo tayo. Huwag tayo sa dilim. Dahil ang dilim ay ang kaaway ng Diyos. Yan. 26. Dito tayo sa 26. Ito sinasabi dito. Dalhin nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. Yan ang sinasabi rito. Dalhin nila ang karangalan at kapurihan. Ang mga nagtatagumpay. Ang mga ligtas. Yan ang ibig sabihin nito. Doon tayo maninirahan sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Ang mga ligtas na totoo nga nananalig at tumanggap kay Kristo, dadalhin natin doon sa kaharian ng langit ang karangalan at kapurihan. Ayan, ito, pag magtatagumpay, makapasok doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Pero pag hindi ligtas, hindi makapasok doon. Dahil ang mga ligtas lang ang makapasok doon. Yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta roon. Pero mga kapatid kaibigan, ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Napakahirap na lugar ay ang impyerno. Napakainit na lugar yan. Kaya mga kapatid kaibigan,
tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Last verse 27. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 27. At hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Yung mga pangalan lang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapasok doon, mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Mga pangalan lang na makapasok doon, ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok doon. Ito katotohanan, ito mga kapatid kaibigan. Walang halo ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid kaibigan, kung sino man ngayong umagang ito ang hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin ang kaligtasan. Dahil napaka-importante ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag tayo ay ligtas. Paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Ganito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan. Na kay Kristo ang kaligtasan. Paghanap ay kaligtasan, si Kristo ang lapitan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay isang bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na, wala na ang dating pagkatao. Pag ikaw ay masama, magpakabuti ka. Huwag ka nang gumawa ng masama. Dahil isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross. Hindi na maulit pagkapako. Isang bisis lang. Kaya huwag ka nang gumawa ng masama. Ayan ang ibig sabihin niyan. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Wala ka ng hatol. Yan. Dahil tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo rin ang tagapaghatol. Yan ang sinasabi nga ang na kay Kristo ay wala ng hatol. Sila ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Tayo ipinanganak sa laman ng ating ina. Ito, pinanganak sa laman ito. Pero, ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sa laman tayo mananatili, mamamatay tayo dahil itong laman ay makasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, ipanganak muli sa Espiritu para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid kaibigan, sa bautismo. Mahalaga ang bautismo. Kaya nga,
Pag matapos mong tinanggap si Kristo, magpabautismo ka. Para mamatay ka kasama ni Kristo. Para mabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin yan. Mga kapatid, kaibigan. Pagkatapos mo mabautismo, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin, huwag itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabing, huwag na kayo sumunod sa utos ko, binura ko na. Hindi niya sinabi. Kung iniibig natin siya, tutuparin ang kanyang mga utos. Pero may iba nga, magsabi huwag na sundin ang utos dahil binura na. Mali yun. Hindi binura ang utos ng Diyos. Yung 10 utos, hindi binura yan. Ang binura, yung utos na nakasulat sa papel. Yun ang binura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop nga ang dugo, iwisik-wisik ang dugo para sa kaligtasan. Yun ang binura. Dahil naganap na ni Kristo ang kaligtasan. Ano binayad ng ating kasalanan? Buhay ni Kristo. Anong binayad ng ating kasalanan? Anong hinugas? Dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan ang sinasabi, naganap na ng ating Panginoon. Tayo ay mga ligtas na. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, ay ang mahalaga ang utos. Kay ipatupad ng Diyos. Anong sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Pag di ka mo sunod sa utos ng Diyos, sinungaling ka, wala sa iyo katotohanan. Kaya nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ezekiel 20:20. Ano ang ginawa ng Diyos ng palatandaan? Na tayo nakakilala sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos na palatandaan, ang ikapitong araw, ang Sabat. Palatandaan ng Diyos yan nga, nakakilala tayo sa Kanya at kilala tayo ng Diyos. Ayan. Dahil nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at lahat ng nandirito, pati tayo nilalang ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tinapos niya paglalang itong sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga, nagpahinga para ang kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. 6 na araw, nilikha itong mundo nito. Pati tayo nilikha. Anong araw? Anong araw yun? Yung 6. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Pagkatapos nang likhain itong lahat nandito sa mundo ito, sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan ang ikapitong araw. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Itong ating pinag-aralan, ito ganito. Itong ating pinag-aralan ngayon. Bagong langit.
Doon sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito, ang nakasulat rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang sinabi ng Diyos, Israel o Hudyo lang ang pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok doon. Pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron dahil hindi ka makapunta ron. Yun lang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapasok doon. Yun lang ang makapagsamba ron. Pero pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ay yun ang impyerno. Yan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi kapag patay na. Kaya akala ng iba, pag namatay ang isang tao, nga hindi siya nananalig at hindi siya tumanggap kay Kristo, akala nila, pag namatay sila, dasalan sila ng naiiwan, maliligtas. Ang sabi ng Diyos, Ecclesiastes 9:5, ang buhay alam niyang siya ay mamamatay, pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinabi ng Diyos. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ang hintayin, hatol ng Diyos. Yan ang hihintayin. Wala nang pag-asa. Hindi na pwede sulwiningan ang patay. Hindi na siya makakarinig. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya makakita. Hindi na siya makakagalaw. Kaya nga, ang kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.